Taon-taon, lumalaki ang bilang ng mga nasasagasaang pedestrian sa lansangan. Iniiwan na lang ng nakasagasa. Hindi man lang hinihintuan o tingnan at alamin ang kalagayan ng biktima. Ito yung tinatawag na hit and run kung saan ang kawawang biktima, kung hindi baldado, sugatan, naghihingalong iniwan na nagiging sanhi ng kamatayan. Yun ang nakakatakot doon kasi tumataas yung comparative figure ng January to May 2008 as to the January to May 2009 statistical data. Sa magkaparehong period, mas mataas tayo ngayon. 13.3% ang itinaas. From January to May alone ng 2009, meron na tayong roughly 178 cases. But I just would like to point out na ito lang yung mga reported cases. Wala pa rito yung mga cases na hindi nakakarating sa level ng kapulisan. Dahil sa maliliit ang plaka nga ng motor at kung may kadalasay gabi, kung ito yung mga mangyari, ay hindi na halos nare-report sa otoridad. At itong mga walang konsensyang may dala ng sasakyan, kung nakakatulog pa sila na maayos, ay nasa sa kanila na yun. Ganito ang reklamong inilapit na mag-inang Michelle at Mark Anthony sa bitag. Si Mark Anthony, 11 years old, biktima ng hit and run. Yung buong ganito ko, nanginginig po yun kasi sobrang sakit. Isinalaysay ni Michelle sa bitag ang sinapit ng kanyang anak. Sa labas na tumatawag siya ng mama. Pagdating po namin sa kanya, hawak-hawak niya na yung paa niya. Sabi, mama, yung paa ko na ng motor. Pagkita doon sa paa niya na malaki po yung warak doon sa binti niya, nagsisigaw na po ako kasi hindi ko na po akalain na ganun yung mangyayari noon eh. Iyak po ko nang iyak kasi natatakot ako na baka hindi lang yung paa niya ang may tama. Yung tinatay nga po yun eh. Para akong magkukulaps na kasi first time ko nakakita ng ganung kalaking sugat sa anak ko pa nangyari. Himutok pa ni Michelle sa bitag sa halip daw na tulungan ng nakabundol ang kanyang anak. Lalo pa nitong binilisan ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Yung nakabangga nandun daw po sa kabilang side. Tumingin yung papa niya doon. Bigla na lang humarurot ng takbo. Hinabol nila. Dito, nanawagan si Michelle sa sinumang nakabundol sa kanyang anak. Kuya, kung nakita o nakinig ka, sana magkonsensya ka, maawa ka sa anak ko. Sana hindi mo tinakbuhan eh. Nakabangga ka, tao, nabangga mo, responsibilidad mo yon na tumulong ka sa taong nasaktan mo. Alam mo naman yung driver ka, alam mo dapat ang responsibilidad mo sa kalye. Ayon sa LTO, ang plakang 6209NC na isang motorsiklo ay pag-aari ni Arnold Santiago ng Navotas City. Kinabukasan, nakipag-ugnayan na ang bitag sa tanggapan ng Highway Patrol Group or HPG sa Campo Crame. Sino po ang nakakita nung plaka? Ako po. So sa tingin po ninyo sigurado kayo? Sigurado po ako. Yung taka, bakit pa pilay-pilay? Napansin mo sa baba, laglag yung laman tsaka yung balat niya. Tapos tinuro yung tao din niya. Kita ko din, tumingin din sa amin. Kahito pa. Oo, tapos tinawag ko pa. Kasi disgrasya na niya eh. Nung action ko lang lapitan ko, biglang taro rin sa motor. Tinakpo ko na yung motor ko din. Alam yung motor ko. Naghabulan kami. Pagdating sa intersection ng Gilmore, kumaliwa siya. Kahit pag-stop, regulation ko. Kaya ako di ko na pwede na itutuloy ko na ako rin maipit. Nakuha ko yung pit ng gano'n. Anyway, sasamahan ko po kayo sa yung mobile ng Intel. Ang gagawin ngayon, magdala ng informal na invitation. Masamahan ko na po kayo kay Pedro Kusina para man, within the day. Hanapin niyo muna si Arnold Santiago. Tapos sa kanya niyo pa-receive ko, tapos sabi niyo kasi may complaint na. Kaya iniimbita ko siya sa kusina para i-clarify kung i-involve daw allegedly yung sasakyan. Anong bawa sir na Wala siya, no? Santiago andun lang yung asawa o anak? Hindi, sa kanila na lang kung wala namang makakamo. Pero Sa habang atin, pa-receive. kung sakaling andun siya na mismo. Saan siya na?
Pagdating sa target site, kapatid ng suspect ang nadatnan ng grupo ng HPG at Bitag. Kasi may wala, iimbitatan namin sa opisina. Hindi na daw nakatira sa kanila si Arnold dahil may bahay na ito sa Tondo, Maynila. Firmo sa parte ron. Sa Bontok Street. Pero tatawagan ko na lang po siya. Pa-receive ko na lang ito sa iyo. Tapos pagbigay mo na lang sa kanya. Bibigay ko na lang. Oo. Sige po, salamat po. Wala na dito daw. Sunod na tinungo ng grupo ng HPG at Bitag ang bahay ni Arnold sa Tondo, Maynila. Ano pinito? Santiago? Santiago. Baka pwede yung umuupa siya dyan. Kasi yung dito sa address na naka-record sa motor niya, sa kapatid niya, ginamit niya para sa ano. Sa pagkapa. Ginagran? Motor yung nakabangga. Ang address is ano? Ano address o? Bontok ano? Bontok is Hindi, ang sabi, kung papasya lang dyan, makikita kagad yung motor kasi nasa labas lang ng kalsada. Dito, natunto namin ang bahay ni Arnold. Mula dito ngayon, nasa trabaho. Sabi yan ba yung ano, Yung sagasaan niya, yung bata. dito, dumating dito yung papel. Kanina lang alas 5. Dito na pala eh. Alas 5, dumating yung papel. Hindi ba pupuntahan? Tinawagan ko na, bukas pupunta. Maging ang tiyuhin ni Arnold alam ang nangyaring insidente. Ang nangyari daw, ito kasi tinanong ko eh. Yung bata bumabaro ng jeep, yung bata ang bumangga sa kanya. Tinanong niya yung bata kung may masakit, wala raw. Kaya lang pagkakamali niya, dapat lumapit siya sa barangay. Instinct ng driver yan eh, pag nakasagasa ka, takbo ka sa pulis. O kaya lang hindi niya nasagasaan, siya ang bumangga. Kahit imbestigahan mo yung motor, wala kang makikita UP. Pero aminado siya. Aminado siya, walang problema. Dami tatakbuhan niya. Lunes, 29 ng Hunyo, sumulpot sa tanggapan ng HPG NCR sa Campo Crame ang hinahanap naming suspect na nakabundol sa biktimang si Mark Anthony. Ano ba nangyari sa'yo? Kasi po ganito po yun, sir. Habang nagbabaybay po ako dyan sa may Rodriguez po. Ngayon, traffic po kasi ng time na yun, sir. Okay. Papasok po ako ng trabaho. Meron pong batang biglang tumakbo sa pababa ng jeep. Actually, sir, medyo nakauna na ako sa jeep, sir. Bigla pong gumanon sa motor ko, sir. Alam ko naman na hindi mo naman kagustuhan Opo, na hindi ko po mapatama kagustuhan sa yun, sir. bata. Pero, ba't hindi ka tumigil? Sir, tumigil po ako. May mga nakakita sa'yo. Umalis ka sa pangyayari. Hindi po, sir. In-expect ko po na wala pong nangyari kasi... Paano mo umalis po malang yung bata. in-expect ang bata, iika-ika na, halos hindi makalakad, nakikita na lang, tuklap na yung paa, alabas na yung buto. Walang kaabog-abog na iniwan mo lang, tinakbuhan mo eh, hit and run yun. Hindi mo ba ginawa yung sinasabing obligasyon mo dahil ang paggamit mo ng kalsada at ang lisensya mo, pribilehiyo binigay sa iyo ng LTO, may pananagutan ka? Kung dinala mo na sa ospital, hindi na kami pupunta rito. Pero sabi ko, kung hindi ka naplakahan, wala ka na yan dito. May anak ka ba? Meron, sir. Dalawa. Halimbawa, ganyan ang nangyari. Ano kayang mararamdaman mo? Sabihin din ng tao na kasagasa ganito. Tatanggapin mo ba? Hindi po, sir. Ayun naman pala eh. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Gawin mo yung tama. Hindi ka naman kriminal eh. Mukha ka bang kriminal? O hindi naman pala eh. Eh ba't ka natakot? Ba't mo iniwan? Ang nasa isip ko po nung time na yun, hindi ko po siya nasaktan. Kasi po nakatakbo pa po siya sa akin pa pala yun. So ganito na lang. Kung mag-uusap kayong dalawa, parang magulang. Ano? Yes, sir. Bahala lang si HPG sa'yo. Bahala lang mo kayo mag-uusap. Binigyan namin ng pagkakataon ng dalawang panig, ang nagrereklamo at inerereklamo na mag-usap. Kasi baka lalabas eh. Ikay parang harassment sa'yo na nakikita mo kami nandito. Mas magandang kusang loob kayo nag-uusap na dalawa. Wala kami ha? Yes, sir. Pero paglabas nyo dapat may kinahinatnan. Mag-usap muna kayo sa presence ng ng official kami. Labas muna kami. Napagkasunduan po namin ni ma'am na sasagutin na lang po lahat ng expenses sa ospital.
And then, gagawa po kami ng kasulatan po. Pumayag na lang din po ako sa ano niya na iunti-unti na lang niya pagbayad kasi minimum lang din daw naman yung sahod niya. Nakikiusap din naman po kasi siya eh. Masaya na malungkot kasi yung anak ko naghihirap dun sa sugat. Masaya dahil natunto na siya. Naalam niya na ang kasalanan niya. Babala ng HPG. Ang mga road users may mga kanya-kanyang responsibilidad. Tayong mga nagmamaneho, motorsiklo man o hindi, ay isa lamang sa mga gumagamit ng kalsadang ito. Kaya nandun yung responsibilidad natin na maghinay-hinay sa pagpapatakbo ng kahit na ano sasakyan. Doon sa mga nakasakit sa daan at tinakbuhan yung kanilang responsibilidad, dapat meron silang konsensya. Dapat balikan nila. Kapag sila ay nahuli, ay lalong lalala ang kanilang obligasyon. Kung nasugatan, physical injuries through reckless imprudence, meron din namang hindi na umaabot ng hospital o nakikita na lang dyan nakahandusay na murder yan.